Ang problema is that very simply, ang shortfall ng power supply sa Mindanao is already now approaching 700 megawatts. There is no solution. You cannot produce 700 megawatts out of thin air unless you put up power plants. And sa ngayon, we are still awaiting all of the efforts of the Department of Energy na makapagpatayo ng power plant. I think right now they're just assessing what kind of power plants are going to be put up. But we cannot stress enough how important it is, the power supply, to the progress of any community, and that is becoming a big liability for Mindanao to progress, because without the sufficient supplies of power, the economy cannot grow. Ang implementation is in the executive side. We do not implement in the legislature. We can talk about it, but in the end, ibibigay ng utos ay ang presidente. Kaya nagtataka ang lahat kung bakit hanggang ngayon ay wala pa tayong naririnig na solusyon para nga dito sa problemang ito. Meron tayong mga piecemeal, 20 megawatts dito, 20 megawatts dyan, pero yung 700 megawatts na pagkukulang, wala pa talagang magandang solusyon na ipinapakita ang gobyerno. Kaya hanggat mangyari yun, mahihirapan ang ekonomiya ng Mindanao umahon, dahil hindi kayang lumaki ang ekonomiya pagka hindi sapat ang power supply. Well, talagang magiging political issue yan, kasi ang trabaho ng pamahalaan ay magbigay ng serbisyo. Isa sa serbisyo na kinakailangan ng lahat ay ang pagdala ng kuryente dun sa kanilang pinaglalagyan. If you remember yung rural electrification, masyado kayong bata, hindi nyo na maalala ito. Nagkaroon tayo ng kuryente sa almost 98% sa buong Pilipinas ng rural electrification program noong panahon ng aking ama. Pero ito ay para sa distribution. Ngayon, ilan lang ang Pilipino noon. Kaya siguro nakadoble na tayo by now. Kaya dapat naman ang power supply natin ay nadagdagan. Kaya ang mga naging solusyon, kung maalala ninyo noong 1987, 88, ganito na rin yung problema, nagkaka-brownout. Ang naging solusyon after that was yung mga power barges. Luging-lugi naman yung Pilipinas doon sa usapan na yun. Hanggang ngayon, nagbabayad pa tayo sa kuryenteng hindi naman natin ginagamit. So, yun ang mga pangyayari sa nakaraan. Kaya't kailangan gumawa na ng strategic plan ang gobyerno. Kailangan na magbuo ng strategic plan at sabihin na talagang bibigyan na ng pansin, at saka hindi lamang kung ano yung kakulangan ngayon, kung ano yung magiging kung ano ang kakailanganin in the next 10 years, in the next 15 years, in the next 20 years. Kailangan kasi ang lalo na sa pagpinag-usapan ay kuryente, hindi naman basta't mabilis yan, magbayad ka lang, nandyan na yan Pag-aaralan pa yan, mabilis na siguro yung 2 taon. So, kailangan talagang pagplanuhan ng habang maaga, na hindi tayo inaabutan ng ganito, na bigla na lang nagugulat tayo na kulang ang kuryente. Rolling brownout na yan. Yung rolling brownout, ibig sabihin, pilipat-lipat para hindi lahat ng lugar walang kuryente. Pero sa rolling brown, umaabot, I remember, in the last summers, umaabot ng 6-8 hours ang brownout dito. So, maliwanag na maliwanag kung ano yung problema. Maliwanag na maliwanag din kung ano yung solusyon. Magtayo ng bagong planta. Kailangan natin gawin yun. Ngayon, ang Ilocos Norte, kinikilala kami for alternative energy dahil meron kami yung wind farm. Ay, makakatulong yun. Pero yung wind farm, yung alternative energy, maliit lang ang pinoproduce dyan. At saka, halimbawa, pag-usapan natin yung wind farm, hindi naman araw-araw umiihip ang hangin. Kung minsan, lalo na pag tag-araw na, wala nang hangin. So, hindi mo maaasahan sa ganun. Pandagdag lang yan. Kaya kailangan yung tinatawag nilang base load, kailangan yun ay sapat. Tapos kung makabawi ka ng konti sa alternative energies, yun ang gawin natin. So kailangan lahat gawin natin. Pero sa simulan, ang pundasyon niyang lahat ay kailangan meron tayong traditional sources of power. Hydro, power plant, hindi pa pwede yung mga solar. So yun ang mga dapat natin pag-aralan, yun ang dapat natin